Good morning everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Ayan, so magbibigay lamang po ako ng kaunting update tungkol po sa ating ipinaglalabang kaso tungkol sa Sitaw or New Sitaw Corporation. Okay, so balikan lamang natin ng bahagya yung mga naging action po natin. No? Noong nagpunta po kami sa opisina po ng ating abogado sa ating law firm, ay nag-usap po ang ating abogado at ang abogado po ng New Sitaw Corporation na si Attorney Benjamin Magadia. Okay, so at doon sa napag-usapan po nila ay willing naman pong tumulong di umano, no? Sabi po ni Attorney Gidi na willing naman pong makipagtulungan si Attorney Benjamin Magadia sa atin. So yun po yung huli nating information about the participation of Attorney Benjamin Magadia. After that ay nagpunta na po kami sa Regional Trial Court para magsampa po ng formal na complaint affidavit. So ilang beses po kaming nagpunta sa RTC, kasama po yung mga representatives, no? Iba't iba po yung schedule namin na nagpunta kami doon. And then after that ay nagsampa po kami ng motion for consolidation to consolidate po lahat ng mga nagrereklamo to make it as one. Yun po yung proseso na ginawa po natin para marami po kasing mga nag-file din ng kaso against New Sitaw Corporation. Marami pong nag-file ng kaso against New Sitaw Corporation. Kaya lamang, siyempre, iba't iba yung mga nag-file ng kaso, iba't iba yung kanilang, iba't iba yung mga fiscal o prosecutor na humahawak. So, yung final po namin, ay siyempre, yung grupo lang ng class suit. Ngayon, dahil nga may grupo tayo, nag-submit po kami ng motion for consolidation to consolidate all the complaint para iisang prosecutor na lamang po yung hahawak. Okay? So, yun po, no? Fully paid na po tayo pagdating po doon sa ambagan. Okay? Fully paid na po tayo pagdating po sa bayad natin sa abogado. Yung acceptance fee, bayad na po tayo doon. At naipakita ko naman na po sa mga grupo yung resibo ng full payment. Okay? Pero bawat hearing po, bawat punta natin sa abogado, kapag meron tayong pag pinapatawag tayo ng abogado, nagpupunta kami sa abogado, ganyan, may bayad po yun. Appearance fee ang tawag po doon. Kapag nagpunta po tayo sa Regional Trial Court, may bayad din po yun. Lagi pong may bayad po, no? Bawat appearance. So bawat punta po namin sa RTC, syempre ay nagbabayad po tayo. Yung mga dokumento po, no, sa isang dokumento pa lamang, sa akin pa lamang po, for example, yung complaint affidavit ko ay gumastos na po ako doon ng higit 7,000 plus. So 7.5 yun. So depende po kasi ako po, yung complaint ko po kasi yung pinakamaraming pages. Pinakamaraming pages po kasi yung complaint ko kasi kinompleto ko po lahat ng dapat banggitin doon sa affidavit, nilagay ko po. Pati po lahat ng tao na nakausap ko, nakilala ko during the time na tayo po ay seller ng sitaw, ay inilagay ko rin po doon, including the other informations na kaya kong i-provide based on my personal experience, based on my personal communications with the New Sitaw Corporation. So nandoon po lahat yon. So sa akin pa lamang pong complaint yun. So meron pong representatives din na kasama ako na nagpunta sa RTC para mag-file din po ng siyempre complaint affidavit. So hindi po kami sabay-sabay, minsan nauuna ako, minsan nauuna yung kasama natin. So depende po sa schedule. So yun po yung pinakang huli naming pagkikita ng mga representatives. So since nakapag-file na po kami, nakapag-take ng oath na rin po kami during sa RTC, kasama po yung ating abogado, ganyan. So lumalakad na po yung ating kaso. Yung pinakang latest po as of siguro 2 weeks ago, may nagtanong po kung ano po yung status ng kaso natin.
Sumagot po si Attorney Gidi at ang sabi po niya ay nasa prosecutors na yung desisyon. Kung yun po yung hinihintay natin, yung desisyon po ng prosecutor. Okay? So yun po yung hinihintay natin sa kasalukuyan, kung ano po yung magiging desisyon, ano po yung status ng prosecutors. Okay? Ganito po mga kaibigan. Itong update na to ay para lamang doon sa mga nanghihingi po ng update, kasi malamang meron na naman po ditong comment sa comment, sasabihin na naman nagpaparami na naman ng views lang yung ginagawa and so on so forth. Okay, sa totoo lang mga kaibigan, ayokong gawin tong video na to kung tutuusin, kasi ayoko magbigay ng kahit anong update na, kasi mag-update ka may masasabi ang mga seller ng sitaw, hindi ka mag-update may masasabi ang seller ng sitaw. So, ang hinihingi ko lamang sa inyo at nais kong ipaunawa mga kaibigan ay lahat po ng pagpunta namin sa RTC, sa abogado, pakikipag-usap, lahat po yun ay may bayad. Ngayon po, hindi naman na kami humihingi ng bayad. Ngayon, ang tanging contribution na maaari naming hilingin syempre sa inyo ay una, pagsusubscribe. Bakit? Kasi kapag nagsusubscribe po tayo, realistic po tayo mga kaibigan, be realistic. Kung ayaw nyo mag-contribute sa pagbabayad ng abogado, pagbabayad ng appearance, pagbabayad ng pagkain namin, ng gasolina namin, kung ayaw po ninyo mag-contribute, wala pong problema. Pero, wag ninyo kaming pilitin na magbigay sa inyo ng update. May yung iba nagme-message pa sa inyo, akala mo naman nakipagtulungan sa amin, 'di ba? So yung tanging hinihiling lang lamang po namin kung gusto niyo mabigyan po ng update, mahirap po ba yung mag-subscribe? Mahirap po ba yung mag-subscribe? Ni hindi kayo makapag-subscribe, tapos kayo po yung magtatanong, 'di ba? Tapos sasabihan niyo pa ako, nagpaparami lang ako ng views. 'Di ba? So nagpaparami lang ba ako ng views? Di wag kayong magtanong. Huwag kayong manood, 'di ba? Ganun lamang po 'yun. So sa mga gusto po ng update, ayan, siguro po yung maaari ko na lamang hingin po sa inyo is please subscribe to my YouTube channel. Kasi kahit papaano yung makikita ko dito ay makakatulong po para sa patuloy na pag-usad ng ating kaso. Kasi kung wala na po akong pambayad, wala na pong pambayad yung mga representatives, abogado, sa pagpunta po natin sa mga hearing na yan, kung wala na po tayong magagastos, alangan gumastos pa ako ng pera, di ba? Nawalan na nga po tayo ng pera, gagastos pa po tayo. So ano lang po ba yung mag-subscribe po kahit papaano para kumita po tayo, para yung kikitain natin kahit papaano ay makatulong para sa pagpapatuloy po ng ating kaso laban sa New Sitaw Corporation. So hindi po tayo umuurong doon sa ating kaso, kaya nga po ginagawa ko kahit papaano, kung kakayanin ko lang naman, ay ito, nag-a-update po tayo. Kahit papaano, may mga tao, may mga seller po ng sitaw na tumutulong. Nag-aano po sila, nagsusubscribe po. No, yung meron pang iba, pasensya na po sir. Hindi ako nakapag-contribute sa class suit. So, ang tanging maiko-contribute ko, mag-subscribe, and so on so forth. So, yun, salamat po sa mga ganun. Kahit ganun po, maliit man po na tulong, pag naipon po yung 40 pesos, ganyan, 10 pesos na yan, makakatulong po yun kasi magagamit natin kapag pinatawag tayo ng abogado, makakapunta po tayo. Kasi ang nangyayari po kasi ngayon, kapag pinatawag po kami ng abogado, tapos kulang po tayo sa budget, sasabihin ko, next week po, no, di ba? Kasi siyempre wala akong budget. Alangan naman pumunta po tayo pag wala po tayong budget. Kasi maggagasolina po tayo, magbabayad po tayo ng appearance fee, tapos wala naman po tayong pondo. Yun lang naman po hinihingi ko sa inyo. Ngayon po, isa po sa bagong rulings ng Department of Justice mga kaibigan, sa pagsasampa po ng kaso, may mga steps po kasing binago ang Department of Justice. Dati probable cause lang, pwede na kaagad makasuhan, pwede na kaagad magsampa ng kaso basta may probable cause. Ngayon po kasi marami pong dinagdag, dapat ay certainty of conviction na po yung tinatawag. Ibig sabihin, kapag kinasuhan po natin yung mga talagang taong involved sa New Sitaw Corporation, dapat meron tayong tinatawag na certainty of conviction. Kumbaga 90%
sigurado tayo na sila ang may kasalanan. So, sa ganong requirements po, medyo mahirap, no? Medyo mahirap kasi kailangan tumbukin natin yung talagang pagkakasala ng New Sitaw Corporation. Para matumbok po natin yon, kailangan natin ng matinding ebidensya. Kaya nga po doon sa case build-up na tinatawag, nanghihingi po yung RTC ng mga ebidensya paano ba tayo na-scam ng New Sitaw Corporation, paano ba tayo nawalan ng pera, saan ba tayo nag-deposit ng pera, paano ba yung paraan ng pagde-deposit natin ng pera, paano ba tayo kumikita dito sa New Sitaw Corporation noon. So, kaya kinakailangan po ng inyong komento. Hindi naman po kinakailangang sabihin ninyo yung inyong pangalan sa comment section, no? Ikwento lamang po ninyo yung inyong karanasan kasi makakatulong po yung inyong mga karanasan, yung pagbabahagi po ng inyong karanasan. Bakit kayo na-scam? Paano kayo na-scam? Kailan kayo na-scam? At bakit kayo pumasok sa ganitong negosyo? Magkomento po kayo sa video na ito kasi nagre-research po ang prosecutor, no? Nagre-research po ang fiscal. Nagbabasa po yan, binabasa po nila masyado, nagre-research po sila, nag-iimbestiga po sila para mas mapatibay po yung ebidensya natin, yung laban natin. Kasi, halimbawa, yung statement ko pa lamang po yun, ganyan. Pero kung yung statement ko ay dadagdagan po ng statement ninyo, totoo nga yung sinabi ni Professor, ganito yung nangyari. So, ibig sabihin, may panluloko ang ginawa ang New Sitaw Corporation. So, therefore, lalakas ngayon yung kaso natin laban sa sitaw. Kasi nga, nagtulong-tulong po tayo sa pagbibigay ng ating karanasan, pagsishare po ng ating naging karanasan, paano, bakit tayo na-scam ng New Sitaw Corporation. Kaya nga po, lagi ko pong sinasabi sa inyo, yung case build-up, mahalaga po yung case build-up. Ibahagi po ninyo yung inyong karanasan. Kahit wag na po ninyong banggitin yung mga tao kung ayaw po ninyong madamay, kung ayaw po ninyong, alam nyo yun, magbanggit na lamang po kayo. Halimbawa, ayaw nyong banggitin ang isang representatives, no, ng New Sitaw Corporation. No? Sabihin ninyo, ayon sa representatives ko, ayon sa aking account specialist, ganyan, ito yung kanyang ina-advise sa akin. No? Ganun lang. Hindi nyo kinakailangan magbanggit ng ibang pangalan kung hindi po kayo sigurado doon kung ayaw po ninyo magbanggit ng pangalan. Dahil siyempre, mahirap pong basta-basta magbanggit ng pangalan, lalo na kung kayo po ay hindi naman sigurado doon sa isang bagay, di ba? So, better use code name, ganyan. So, ayon sa nakausap kong account specialist, ito po yung humahawak sa akin, ganito po yung naging usapan namin, nagpunta ako sa office, ganito yung nakita ko, ganyan yung na-experience ko, and so on so forth. So, magkwento po kayo. Ang mahalaga po kasi doon is malaman ng prosecutor, malaman po ng fiscal, no, na paano tayo na-scam, bakit tayo na-scam, at bakit natin pinasok yung negosyo na ito. Okay, bakit ko po sinasabi sa inyo to? Kasi ito po yung pinakang latest update. Meron pong ito kahapon lamang po ito. Ano ba 'yon? June 12, tama ba? June 12 po, no? Pinapahanap po yung ilan sa mga inireklamo natin. Ayan, hindi ko babanggitin yung pangalan. Pinapahanap po kasi yung iba ay nasa Visayas region daw. Lumipat po, no, nagpalipat-lipat ng address. Nasa Visayas region yung iba ngayon. Dati nasa Metro Manila. Dati nandoon sa Makati. So, lumipat daw ng address. At sabi ng abogado natin ay pinapahanap na kung saan lumipat. Okay? So, syempre, pag pinapahanap at pag nahanap yung kailangan dahil po pinapahanap, kailangan na naman pong magbayad doon kasi may intelligence tayong babayaran. So, ganun po. Kaya malaki pong tulong talaga na magtulungan po talaga tayo. Hindi lamang po yung mag-PPM kayo. Wala pong magagawa yung PM na yan. 'Di ba? Mas maganda po yung mag-update na lang, magtulungan na lang po tayo. Kasi yung PM, ganito ganyan. 'Di ba? Mas makakatulong po kayo kung ibahagi po ninyo yung inyong karanasan. Again, bakit tayo na-scam? Paano tayo na-scam? Kailan tayo na-scam?
So, ikwento po natin yun. Bakit sa palagay nyo na scam tayo? So, yun lang. Mag-comment lang po kayo. Malaking tulong na po yun. Kasi yung malilikom nating pera dito, magagamit natin pambayad sa abogado para magtuloy-tuloy yung laban natin. Okay? So, yun po mga kaibigan. So, pasensya na po kasi syempre kailangan ko ring harapin yung pansarili kong personal, 'di ba, na nabuhay. Although hindi ko naman tawag dito, hindi natin bibitawan yung kaso laban sa New Sitaw Corporation. Okay? Magandang araw po at God bless.